O, di ba? So ikaw bilang magulang, mag-grade 3 yung anak mo, alam mo na kung anong paghandaan, mga kababayan. Alam mo na may bibilhing mga libro, mga kababayan. Kaya, March pa lang, Marso pa lang, nag-iipon ka na pangbili ng libro. Nag-iipon ka na pang down payment doon sa enrollment, mga kababayan. Di ba? At Marso pa lang, yung iba nga, Disyembre pa lang, naghahanap ng sale ng mga school uniform. Kasi pagdating ng March, most likely magmamahal yung mga school uniform sa mga department stores, mga kababayan, di ba? Yan yung paghahanda ng magulang, mga kababayan. And yet, nandito na yung mainit na panahon, mga kababayan. Ang sinasabi dito ni UC Claire Castro na, okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin ngayon, USEC, Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ako, nilaglag si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Instead na i-explain, instead na i-communicate kung anong mga ginagawa at mga plano ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, nagiging attack dog kasi ito, mga kababayan. At ito na nga, nako, nilaglag tuloy niya si President Bongbong Marcos, mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin ngayon. Ito press briefing ito nung nakaraang araw, mga kababayan. Kasi ngayon lang natin ito yung mapapag-usapan kasi nawala yung internet natin, mga kababayan. Internet connection natin 2 araw na. Hindi ba? Nako. Anyway, huwag na lang natin sabihin kung anong provider natin. Baka ma-promote pa, mga kababayan. Sige. Ito, pag-usapan namin. By the way, bago natin umpisahan, mga kababayan, paki-like and share ng video natin. And then, sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po sa ating channel. And sa lahat po ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Of course, palakpakan tayo dyan. At eto, mga kababayan, umpisahan na nga natin. Ito, patungkol ito sa nangyayari ngayong mainit na araw, mga kababayan. Or sabihin natin, papasok na summer season, mga kababayan. Ito. Pakinggan natin. Tapos net 25. Balik lang po ako dun sa heat index sa USEC. Kasi po alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay Tingnan niyo, mga kababayan, ha? Binigyan ng reporter ng clue itong si USEC Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ginamit niya sa mga nakalipas na mga taon, ha? Binigyan niya na ng clue sa mga nakalipas na taon. Ito, patuloy natin. matindi po ang naging epekto ng tag-init, yung El Nino sa ating mga magsasaka, even sa mga mangingisda po. Ano po yung mga hakbangin o plano ng ating pamahalaan habang hindi pa ganun katindi ang epekto nitong tag-init? Ano po? At ito, ginamit pa rin niya at habang ito hindi pa gaanong matindi. Yan, 2 clue ang binigay niya, mga kababayan, ha? Yung una, sa nakalipas na mga taon, mga kababayan. Pangalawang clue, at ito, anong plano kung hindi, habang hindi pa lalong matindi yung init, mga kababayan. Ito, pakinggan natin anong sasabihin dito ni UC Claire Castro, mga kababayan. Sa sektor po ng agrikultura. Ma'am, as of now talaga po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. So far po wala pa talagang plano, program ang ating Nag-i-start administrasyon. Opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po na ibababa sa amin kung ano po yung action plans ng DA, SWD, DepEd. Dahil nga kababalita pa lang po nito. So most
Mag-uumpisa pa lang daw sila mga kababayan kasi nga raw kakabalita pa lang daw. Hindi talaga niya nakuha yung first clue mga kababayan. Ano yung first clue? Sa mga nakalipas na taon mga kababayan. Anyway, sige papatuloy muna natin mga kababayan kasi sa huli discuss natin to mga kababayan. Stay tuned lang kayo kasi pag-usapan, maiksi lang itong video natin mga kababayan. Stay tuned kayo kasi again sa huli discuss natin mga 2 or 3 punto ito mga kababayan pag-usapan natin dito. Again, tingnan nyo ha. Nako. Hindi raw naghanda. Hindi pa raw. Na pag-uusapan mga kababayan. Nakalain nyo yan. Anyway, sige, discuss natin ito mamaya. Probably nag-uusap na po sila at titignan ko po ang pinaka-status nito mamaya po pagkatapos ng press briefing natin. Okay, thank you po. Heidi Sambang, FEBC. Diyan na lang po muna mga kababayan. Ito pag-usapan natin. May 2 or 3 punto ako dito na kailangan natin pag-usapan mga kababayan. Okay, unang-una mga kababayan, ito nga, yung first clue nga tinanong ng reporter mga kababayan, na kung saan sinabi niya taon-taon or every year or sa mga nakalipas na mga taon, ibig sabihin po niyan ay every year po ang summer ay darating mga kababayan. Hindi lang po yan ngayon mga kababayan. Di ba? Anyet, naku, anong ibig sabihin? Anong sinagot mga kababayan? Ang sabi, kasi nga raw po, hindi pa napag-uusapan kasi kababalita pa lang mga kababayan. Tingnan nyo, di ba? Ano ibig sabihin niya? Mabuti pa yung mga tindahan, mabuti pa yung mga department stores mga kababayan, kung saan kayo magpunta ngayon ng mga department stores, handang-handa na sila sa summer season mga kababayan. Marami ng display na mga swimming equipments mga kababayan. Kasi nga naghahanda sila kasi summer. Darating yung summer. 'Di ba? Kung may experience kayo diyan sa mga department stores na halimbawa pag-order nila, kapag nag-order yan sila kahit saan sa kanilang mga suppliers, hindi yan 1 o 2 araw darating kaagad mga kababayan. Halimbawa, binalita ngayon na mag-uumpisa na ang mainit na panahon. And then suddenly, nag-decide yung department store, sige, kaya bili tayo ng mga swimming equipments. And then kinabukasan darating na yan sa tindahan. Hindi po yan ganyan. Most likely mga kababayan, 3 or 6 na buwan yung planning yan mga kababayan. Mabuti pa yung department store, may plano mga kababayan. Sabihin natin 3 buwan nilang plano yan para sa pagbili ng mga swimming equipments para sa darating na summer mga kababayan. Sabihin natin 3 months. Anyet, itong gobyerno natin mga kababayan, nandito na yung summer or mainit na panahon. Naku, hindi pa nag-uusap. Mag-uusap pa lang daw sila mga kababayan. Di ba? Nako. Yan yung unang punto natin dyan mga kababayan. Kung saan, yung summer po ay every year nandyan yan. Lalo na pagpasok ng March mga kababayan. Hanggang Mayo na po yan. Di ba? At kahit anong sabihin nila, anong isipin natin mga kababayan, may epekto talaga yan sa ekonomiya natin, lalo na doon sa mga bata nag-aaral. Kaya nga, maraming nag-suggest mga kababayan na ibalik sa dating schedule yung pag-aaral ng mga bata. Lalo na doon sa basic education, na kung saan umpisahan sa buwan ng June, tatapusin sa buwan ng Marso. Bakit? Kasi hindi pwede yung nangyari nung i-follow yung schedule ng pandemic na kung saan ang bakasyon ay Disyembre.
at may pasok pa mula March hanggang sa June, mga kababayan. Kasi ang sobrang init, mga kababayan. Every year po yan. Hindi po yan ngayon lang. Yung sabi ni Attorney Claire Castro. Pangalawang punto natin, mga kababayan. Pinapalabas dito ni Attorney ni Yusek Claire Castro, mga kababayan, na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay weak leader, mga kababayan. Bakit? Ito. Number 1. Ito, either or ito, mga kababayan. Or pwedeng dalawa, itong dalawa ring rason. Number 1. Hindi naghanda sa paparating na tag-init, mga kababayan. Itong sinasabi ni Attorney Claire Castro, hindi ko ito sinasabi, mga kababayan, ha? Iyan yung sagot ni Attorney Claire Castro. Baka sabihan tayo dito na fake news. Yan yung sinagot niya. Hindi naghanda kasi kakababalita pa lang. Mag-uusap pa lang sila, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi handa or hindi naghanda ang mga kababayan. Either yan or eto. Posibleng naghanda yung pamahalaan ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ni Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi alam lang ni Attorney Claire Castro. So, ibig sabihin yan, nagpapalaganap nito ng fake news si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Nako, kakalabanin pa naman daw niya yung mga fake news peddler at eto, posible siya yung nagpapalaganap dito, mga kababayan. Kasi nga, ito. Una, pwedeng totoo na hindi naghanda si President Bongbong Marcos sa paparating na summer season, mga kababayan. Diba? And unfortunately, pangatlong taon na niya ito at hindi siya naghanda. Nako, pinapalabas ni Yusek Claire Castro dito na talagang weak leader siya. Reactive leadership yung pinapakita niya na kung saan gagalaw lang siya kung may mangyayari na. Diba? And yet, every year, magkakaroon tayo ng summer season. Diba? Pinapakita na weak leader kasi hindi mo yan pinaghandaan every year. Pangatlong taon mo na to. Palagay mo ganito, ikaw, isang magulang ka. May halimbawa, magkakaroon ka ng grade 3 na anak ngayong Hunyo, mga kababayan. Most likely, alam mo na, sabihin natin nung grade 1 pa, adjustment period pa yan. Most likely, hindi nangangapa ka pa yan, mga kababayan. Hindi mo pa alam kung anong mga bibilhin, anong mga gamit na dapat ihanda bago pagpasukan kasi kapapasok pa lang. Kakaumpisa pa lang, grade 1 pa lang, mga kababayan. Nung magiging grade 2 na, mga kababayan, most likely, alam mo na yung kung anong kailangan ng mga anak mo, di ba? Kailangan mo ng uniform, yung mga bags, alam mo na kung anong mga gamit nga. Kasi mag-uumpisa na yung mag-grade 2 na siya sa darating na pasukan. So, pinaghandaan mo yan. Di ba? At ito na nga ngayon, pangatlong taon na niya, magiging grade 3 na siya. The same dito kay President Bongbong Marcos. Pangatlong taon na niya ito, makakaranas ng summer, mga kababayan. Di ba? So ikaw bilang magulang, mag-grade 3 yung anak mo, alam mo na kung anong paghandaan, mga kababayan. Alam mo na may bibilhing mga libro, mga kababayan. Kaya, Marso pa lang, nag-iipon ka na pangbili ng libro. Nag-iipon ka na pang down payment doon sa enrollment, mga kababayan. Diba? At Marso pa lang, yung iba nga, Disyembre pa lang, naghahanap ng sale ng mga school uniform. Kasi pagdating ng March, most likely, magmamahal yung mga school uniform sa mga department stores, mga kababayan, di ba? Yan yung paghahanda ng magulang, mga kababayan. And yet, nandito na yung mainit na panahon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Yusek Claire Castro na mag-uusap pa lang sila. Di ba? Anong tawag niyo sa klaseng leadership na yan, mga kababayan? Di ba? Ito, kung hindi man yan,
O, di ba? Kung later sasabihin ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, "Oy, nako, naghanda pala. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam. Naghanda pala itong pamahalaan ni Bongbong Marcos, mga kababayan, sa paparating na mainit na panahon. Hindi niya lang alam. Anyet, sagot ng sagot, mga kababayan. Edi, lalabas na nagpapalaganap siya ng fake news, mga kababayan. Kasi ngayon, iisipin ng mga tao, nako, itong si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, hindi naghanda sa paparating na mainit na panahon. Eh di, anong tawag dyan? Di ba nagpapalaganap ka ng fake news? Naku, kakalabanin mo pa naman yung mga fake news peddler, mga kababayan. Naku. At eto, pangatlong punto natin, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin. Kung saan man dyan, mga kababayan, lalo na kung yung isa ng kung saan hindi siya, itong pangmahalaan ni Bongbong Marcos na hindi naghanda sa paparating na mainit na panahon, mga kababayan, pinapakita dito, aside na weak leader siya, pinapakita dito na hindi siya nag-iisip dito sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga magsasaka, estudyante at yung mga taong nagko-commute araw-araw, mga kababayan. Kasi ito nga, summer, apektado lahat. Mainit ang panahon. Delikado sa heat stroke. Karamihan sa atin, nagko-commute lang, mga kababayan. Naghihintay lang ng bus under sa mainit na panahon. Yung magsasaka natin, mga kababayan, mahihirapan yan doon sa kanilang mga tinanim. Yung mga estudyante natin, lalo na, mga kababayan. O, di ba? Anyet, pangatlong taon mo na, pangatlong summer mo na, mga kababayan, wala ka pa ring plano. Kaya nga, ito, nasabi natin na sa puntong ito, mga kababayan, nilaglag ni attorney ni UC Claire Castro, mga kababayan, itong si President Bongbong Marcos. Di ba? Wala namang problema, mga kababayan, kung sabihin niya na sorry, excuse me po. wala namang problema kung sabihin niya na nga hindi niya alam patungkol dyan. Kasi bago pa lang siya. Acceptable naman yun. Di ba? Or pwede niya sabihin na siguradong may plano yan. Or may nakahanda na yan kasi pangatlong taon na nila maka-experience ng summer. Di ba? Or mainit na panahon. Yet since bago pa siya, hindi pa niya nakuha yung detalye ng plano. Di ba? Mga kababayan, anyet, daldal ng daldal, ayan tuloy. Nalaglag tuloy. President Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi ngayon pa lang daw mag-uusap kasi nga raw kababalita pa lang na nag-umpisa na yung mainit na panahon. Diba? Nako, mga kababayan. Pag tignan nyo ito, nako. Well, anyway, again, pag-isipan nyo ito, mga kababayan, mag-comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Para ma-evaluate natin ito ng mabuti, mga kababayan. And then, nako, anyway, dito na nga tayo. And then, paki-like and share ng videos natin, mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.